Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong mga pahayag ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, ni Congressman Dante Marcoleta at kung may panahon pa, yung kay Chis Escudero. Tungkol at ito kay VP Sara. Ay, kay Rowena Guanzon, yung naging COA Commissioner pala ito. At meron siyang experience tungkol sa clearing ng confidential funds. Pakinggan natin siya. Representatives, dati kandara pa sila. Kay VP Sara ng no questions asked, confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo eh. Wala rin resibo. I was mayor also before and naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba liquidation ng Intel fund na yan? Ipapasok lang sa sealed envelope. Nakalagay sa circular, in sealed envelopes. Ang adobo mo, ilagay mo doon, adobong dilaw. Ilagay mo doon sa sealed envelope. Hindi ba yan papasa sa COA? Kasi sealed envelope yan eh. That's what I've been saying. Okay. Pakinggan nyo, dating COA commissioner pala, itong si Rowena Guanzon. Ngayon ko lang nalaman. Then dati ring mayor. O ang mayor, may confidential funds lahat ng may LGUs. O plus COA commissioner siya. Alam niya ano ang patakaran. May circular pala tungkol niyan. Nakalagay sa sealed envelopes. Ibig sabihin kung sealed, wala nang ibang kwan. Clear na yan dapat. Kasi ang nakataya dyan, yung seguridad ng ating bansa. Okay. Meron, tignan ko kung mahanap ko dito Merong isang retired general, mas senior sa akin ito. Nag-message siya tungkol sa confidential funds. Sabi ko Ito. Hi Johnny, sabi niya. Here's my take. Expenses sourced from confidential and intelligence funds are, by their very nature, classified. Kung classified, hindi basta-basta binubulgar yan. Classified niya Disclosing such information publicly could jeopardize state security. State security, period. Imagine the risk to assets, informants, especially deep penetration agents and their handlers if their identities were exposed. This would also compromise ongoing intelligence operations conducted by various government security agencies. To my knowledge, only the head of the Commission on Audit has the authority to review sealed financial records, ensuring their confidentiality while maintaining oversight. Ito, nagtugma. Ito, retired general, mas senior sa akin. Yung liquidation nakalagay sa sealed financial record. Sealed. O ano yung sinasabi ni former COA Commissioner, former COMELEC Commissioner Guanzon? Nakalagay yan sa sealed envelopes at hindi basta-basta dinidisclose sa publiko. Anong ginagawa ng Committee on Good Government ngayon? Pinapublic record na nila yung mga grabe. Okay lang sana kung lahat, around 400 agencies or offices ang nakakatanggap ng confidential funds. Sabi ni Congressman Marcoleta, kung lahat sana yan, iniimbestigan, okay lang. OBP lang ang iniimbestigan di ba? Anong purpose nila? Pamumulitika, sabi ni Congressman Marcoleta. Ito, pakinggan natin si Congressman Marcoleta. Salamat. Ex-COA Commissioner, ex-COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Bilib ako sa taong ito. The Justice Committee
Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Paano mo didiskartehan yan? May babala. Subok-subukan ninyo. Di ba? Warning na yan. Huwag nyo akong subukan. Kasi, nakikita ng lahat na si VP Sara magiging sunod na presidente. Sabi nga ni Attorney Panelo, ang main purpose nitong impeachment is to disqualify VP Sara from running for president. Even si Attorney Raul Lambino, may statement na rin siya tungkol niyan. Pag magtagumpay na makonvict sa impeachment court si VP Sara, hindi na siya makakatakbo sa 2028. But, paano kung makalusot si VP Sara? Yan na. Napanood ko kanina, ang ganda yung interview ni Christian Isguera kay Congressman Barbers. Hindi ba kayo natatakot na baka makalusot si Sara Duterte magpresidente sa 2028? Re-arrest bakan kayo? Napaka-honest naman ang sagot ni Congressman Barbers. That's reality, sabi niya. Posible yan. Kaya dapat boboto kami according to our principles. Yun, tama. Principles. So ano ngayon? Ano kaya ang boto ng mga congressman ngayon? Yung kailangan lang ng 103 congressmen na pipirma sa resolution. Sino kaya ang boboto na iakyat ang ano? Okay? So mag-isip-isip kayo. Nandyan ang Iglesia ni Cristo. Binabantayan kayo ng Iglesia ni Cristo. Ang endorsement ng Iglesia. Ito, pakinggan naman natin si Senator Chis Escudero. Sara, narinig mo si Marcoleta? Ha? Ulitin natin ang magaling ding magaling ding abogado to, pero wala nga lang kaso. Ito, pakinggan natin. Sir, yung Iglesia ni Cristo, magsasagawa daw ng malakihang rally para harangin ng impeachment case against VP Sara. In support daw ito sa naging panawagan ng Pangulo. Anong... Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment. So, susuportahan nila ang Correct. Kaya lang, ano yon? Diskarte yun. Ano lang, napakagaling nitong iglesia. Para hindi naman sila magmukhang anti-government. Tingin ko, ganon ang wording. We support the opinion of the President na huwag ituloy. Kaya lang, kitang-kita naman. Di ba nagsasalita na si Congressman Marcoleta? Kung makikita nyo, sa Net25, ang pinaka prominent nga anchorman, host doon, si Congressman Marcoleta. Siya yung boses ng Iglesia ni Cristo. Palaban na si Congressman Marcoleta. Siya na ngang tumatayong, nag-volunteer na siyang tatayong abogado ni VP Sara sa impeachment trial. So, I don't know, how will you view it? Na yung Iglesia ni Cristo, talaga bang sumusuporta sa pronouncement ng Pangulong Marcos? Totoo ba yung pronouncement ng Pangulong Marcos na ayaw niya ang impeachment trial dahil waste of time? Totoo ba yun? O hugas kamay lang? Yun ang tanong. Kung talagang totoo yun, kung talagang totoo na may manifesto of support ba ng kongresista kay PBBM, bakit ngayon na umuusad ang may pangatlong complaint pa? Tapos may signature drive according to ka Eric
malapit nang makuha yung 103 signatures. So, tuloy ang rally ng iglesia, hindi na susuporta sa opinion ng Pangulo dahil sinuway, dahil susuwayin pa. Tingnan natin ha. Hopefully, hindi matuloy ang impeachment. Yan pa rin ang aking dalangin. Hopefully. Na hindi na aakyat ang impeachment complaint sa Senado. Sana ganon. Kaya lang, kung once na iakyat na nila, ibig sabihin, binaliwala nila ang opinion o kahilingan ng Pangulo. Ibig sabihin, itutuloy ng iglesia ang rally nila, hindi na in support sa Pangulo, dahil binaliwala ng mga kongresta, kundi in support kay VP Sara. Ang iglesia, sumusuporta, prinoprotektahan nila si VP Sara dahil nandyan si Congressman Dante Marcoleta.